rockin' with it. Hi everyone! Good morning! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin ninyo, nakikita naman ninyo ang ganda ng beauty ng Mama Sam ninyo. Syempre, maganda ako. Ganon! So yun. So kamusta naman? Happy Sunday sa atin lahat ng bonggang-bongga. And then of course, kamustahin natin ang mga kaibigan natin na nasa parteng Amerika na ngayon ay nagpapahinga dahil alam ko galing silang work at doon ay Saturday pa lang, di ba? And then, syempre, yung mga kaibigan na nasa Saudi Arabia, yung mga kaibigan natin dyan, ayan, natutulog pa sila. Happy sleeping sa inyong lahat. And then, of course, syempre, kung saan man kayong panig ng daigdig. Ayun, shout out sa inyong lahat. So, yan. At, syempre, dito ay Sunday. Ang saya lang ng buhay. So, thanks God lagi. Dahil, syempre, nakakaranas tayo ng magandang sikat ng araw na nakakapaggaang ng feeling sa atin. So, sa labas, grabe. Ang ganda na sikat ng araw. Ito yung nagsasabi sa'yo lagi na life is beautiful. Di ba? O, English yan ha. Anyway, so ngayon ang pag-uusapan natin medyo nakakaloka. Dahil nga, eto ha, may mga chika dito sa social media na ang mga tagahanga daw ng Indonesia napagalitan daw ng organization ng supranational. Di ba? Diyos ko, nakakaloka. E paano naman kasi yung mga trying hard na mga tagahanga ng Indonesia sa supranational, yung mga fans ng Indonesia dito sa supranational ay panay ang letter nila sa organization na i-invite yung kanilang queens. Oo, sa iba't ibang bansa. Di ba? Nakakaloka. Yung alam mo yun, yung nagdidiman sila, nagre-request sila. So, siguro tinanong nila yung queens nila na parang bakit wala kang gana, bakit wala kang biyahe, pagkatapos siguro sinagot niya na pwede din sabihin niya, kasi walang invitation. Walang invitation yung mga taga-ibang Ay nako, kanya-kanyang eksena lang yan. So, sa madaling salita. So, pero nakakaloka, di ba? Parang ganun sila ka-trying hard. Trying hard talaga. Bakit kasi may mga ganong eksena pa? Hindi tuloy sila natural. Ito lang ang nagpapatunay na, alam mo yun, hindi mabenta ang queens nila. Siguro dahil naiinggit sila dun sa isang queens nila sa Cosmo na panay ang punta sa Cambodia. Charot. Cambodia. Hindi naman pupunta ng Thailand, sa Cambodia lang, Myanmar, ganon. Siguro nagkaroon sila ng bakit si supranational hindi naiimbitahan. So, isa lang ibig sabihin yan. Hindi siya ka-imbita. Charot. Nakakaloka ang harsh. Anyway, ako kasi, para sa akin ha, hindi pa kasi ganun ka-bongga yung market talaga ng mga queens talaga ng Indonesia para imbitahan sa iba't ibang bansa. Oo, isa yun sa mga nagiging cause kung bakit hindi sila naiimbitahan. And then, pangalawa, siguro hindi sila basta-basta makaalis ng lugar nila kasi syempre, di ba, tawag dito, ang Indonesia kasi is a Muslim area. So, medyo parang, alam mo yon, hindi nagkakaroon ng interest yung mga ibang country na imbitahan yung queens ng Indonesia. Isa lang yun sa mga nakikita ko. Pero don't get me wrong guys. So, baka ganun yung mga naiisip ko. Kasi, hindi siya katulad din ng ibang na ibang bansa na multiple yung visa nila, yung kahit saan sila country pwede pumasok. Isa din yan sa mga tinitignan na aspeto kasi 'di ba, yung Indonesia hindi naman pwede pumunta sa teritoryong ganito or nahihirapan katulad ng Miss Grand, si Miss India, hindi siya makabiyahe. Paano kasi nahihirapan sila sa visa. Pero kasi 'di ba,
dapat pag queens ka, ikaw ang purpose naman ay bumisita talaga at iniimbitahan sa ganun lugar. Dapat matic yun eh. Oo. Yung parang sa Miss USA, kapag naging Miss USA ka, matic, bibigyan ka nila ng US visa or ng something visa kasi ano ka, universe queen ka. So, yon. Ewan ko ba ano nangyayari. Siguro hindi lang talaga ganong kabongga o kasing appeal yung queens nila para magkaroon ng interest yung ibang country, maimbitahan sila. Ayun yung totoo doon. Hindi ba katulad ng mga queens natin, di ba? Ang mga queens kasi natin, mabente. Kasi may mga sponsor na pumapasok. At saka, syempre, yung mga ano talaga, yung mga followers talaga ng mga beauty pageant sa ating bansa ay talagang malaki. At kapag once na inimbitahan nila yung queens natin, ay talagang mapag-uusapan ng bonggang-bongga. At they are interest kasi maganda yung nagiging market ng queens natin. Kumbaga, may mga pumapasok talagang sponsor. Baka ito kasi walang sponsor na pumasok sa supranational, kaya hindi sila makatravel. Ganon. Kaya dapat matuto din ang mga organization kung sino at ano at sino ang dapat ipanalo. Di ba? Hindi yung basta lang, ganon. Kasi para sa akin, nasa ano din yan eh, nasa organization din kasi. Dapat tinitingnan mo kung ano ang market. So yun, na-karma tuloy sila. Charot. So yun. Paano naman kasi, di ba? Alam mo na, ganun na nangyayari kapag may mekos-mekos na nagaganap. So yon, nakakarma. So yung karma is real. Lagi natin tandaan yan. Na kahit anong mangyari, kapag ikaw ay gumawa ng hindi maganda, ayon, ganon ang resulta. Charot. Kaya ang supranational, gusto na nila magpa-supranational na bago para mapalitan na yung queens nila. Charot. Yung queen nila na sobrang tenga. Ganon. Oo nga, no, na tenga to, no. Nakabiyahe lang siya sa Vietnam, Philippines, ganon lang. Pero hindi siya nakaikot talaga. Sasabihin mo, pupunta ng ibang bansa. Nakatulad talaga ng supranational queens nung nakaraan, ang dami napuntahan na bansa, especially yung Latin area. Kaya din ang supranational din, talaga, isa din niya sa mga titignan nila, nahihirapan talaga sila sa queens nila kapag hindi parteng Amerika yung pinapanalo nila. Kaya, good luck! So ngayon, ang tanong, ibigay na kaya nila to sa Philippines sa susunod na taon? Ay nako, pag binigay nyo yan sa Philippines, promise, makakabawi kayo ng bonggang-bongga. Di ba? So yon, so mas tataas yung market, mas parang lalaki yung ano tawag dito, yung market nila. Mas maraming papasok na pera kasi maraming sponsor. Ewan ko ba dito sa supranational kung sino-sino kasi ang pinapanalo. Ayan, ganyan tuloy yung nangyari. Kung si Althea ang pinanalo ninyo, di sana travel to the max kayo ng bonggang-bongga. So, yan. Ewan ko ba? Anyway, so, abangan na lang natin kung anong update. At doon naman sa mga tagahangan na trying hard, huwag niyong i-push. Kasi, walang mangyayari kapag pinupush ninyo. Mas maganda yung maging authentic na lang kayo at tanggapin ninyo ang katotohanan na tenga at nga ang reyna ng supranational dahil wala siyang ganap. Ganon! So, yan. So, wag kayong masyadong feeling na parang ang feeling ninyo ay pang Miss Universe na yung ninyo. So, nakakalungkot, sa totoo lang, nakakalungkot din naman kasi maganda din naman yung queens na to at napakabait din naman. Kaya lang, ayun talaga ayun yung katotohanan. Mostly talaga kapag ang reyna ay galing sa Indonesia, natetenga talaga yung reyna at wala talaga silang nagagawa. So, yun. Kaya, ayun din, dapat maintindihan din ng Indonesia na hindi kayo powerhouse. Charot. So, yun. Kasi, kung powerhouse kayo, alam mo yun, na parang ang mga sponsor ay talagang papalo at papasok ng bonggang-bongga. Kaya, ewan ko ba, nakakalungkot man tong sabihin, pero yun yung totoo. Ayoko man tong i-discuss, pero ka-discuss talaga. Charot. Di ba? So, para kasi silang mga atat. Hindi authentic. Kaya, ayun din yung mga nagiging dahilan kung bakit mailap ang corona sa Indonesia. Tingnan mo nga ang Miss World, never nilang binigay ang corona sa Indonesia kasi alam nila na
mawawalan sila ng sponsor. Ganon. Di ba? Panay ang pasok neto na mga best chubachenes, o ganon. Pero hindi talaga nila na ibibigay. Anyway, so good luck. Good luck. Good luck sa kanila. Hoping pa naman sila na sila ang magiging Miss World ngayong taon na to. Kasi sabi ganun, kung nakuha daw nila ang supranational at yung Cosmo, i-manifest na daw nila yung Miss World. Diyos ko, sana mangyari at mag-manifest talaga. Kaya good luck talaga sa kanila. Anyway, so wish all the best sa mga Indonesian. And then, Indonesia, you did it. O, diba? Don't worry. Ayun! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa chika natin for today? So, comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa Mekos-Mekos na chikahan natin. So, yan! So, maraming salamat sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal dito sa Samsam TV. Guys, ini-invite ko kayo na sana makabisita naman kayo dun sa isa ko pang channel na bago, ang Mama S, ang sexy. Di ba? So, yan. So, guys, maraming salamat. Syempre, sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito, subscribe na. At click nyo na rin yung notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. Have a nice day.